Hi mga idol, may ligayang pagbabalik. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ay tungkol sa ignition timing. Kung paano natin ito maisaset nang hindi ginagamitan ng timing light. Alam niyo naman mga idol, kasi ang talagang practice nito is kailangan ginagamitan ng timing light para malaman natin kung tama ang timing ng ignition sa takbo ng ating makina o do sa angle ng crankshaft. Ngayon, kung wala tayong timing light, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya maisaset sa base niya. No? Yung base advance, napakahalaga ng ignition timing ng ating sasakyan. Dapat ito napapanatili natin na nakaset ng tama. Dahil bakit? Kasi alam niyo malaki ang contribution ng ignition timing sa efficiency ng ating sasakyan. At syempre, yung power. Ngayon, kapag hindi rin ito nakatama, ang nangyayari dyan ay mapapabilis yung buhay ng ating makina. Bakit? Kasi ganito yan eh. Kapag kayo masyadong advance ang naiset ninyo sa ignition timing, ang nangyayari dyan, pakit pala yung piston, sumasabog na yung sa combustion chamber natin. Ang nangyayari, pagsabog niya, sinasalubong niya yung piston. Ngayon, ang nangyayari dyan ay nagpo-produce ng knocking. Ngayon, kapag naman sobrang late, ang nangyayari, pababa na yung piston, tsaka na sasabog. Ang nangyayari, hinahabol niya lang yung piston, kaya yung power, napakahina. Ngayon, at syempre, nagpo-produce yun ng overheating ng ating sasakyan. Ngayon, itong video ito ay napaka-applicable sa mga sasakyan natin, ng mga idol natin na naka 80s and 90s model. Kasi yung distributor nito is mano-mano pang ina-adjust. Hindi katulad ng mga bagong sasakyan ngayon, naka-variable timing na yung mga ignition. So, yung computer box na ang bahala sa pagbabago-bago nun. Ipapakita rin natin kung paano natin i-adjust yung distributor. At syempre, isusunod natin kung ano yung sinasabi ng ating manufacturer, kung ano yung tamang timing. Ito mga idol, base advance lang ang iseset natin. Kumbaga ilalapit lang natin sa pinaka-advance niya dahil sa totoo lang, kailangan talaga kapag nagta-timing tayo ng ignition ay ginagamitan ng timing light. Syempre, ang mga idol natin na nagdi-DIY, malamang wala nun. Pero syempre, mas maganda kung meron kayong magagamit na gano'n. Pero kung wala tayong timing light, ay ilalapit lang natin kung nasaan yung tamang timing niya. So tara, subukan natin. Okay mga idol, una sa lahat, hindi ko muna isasuggest na i-set natin yung crankshaft natin sa top dead center or 10 degrees before top dead center. Pero mamaya gagawin natin yon para kapag magsiset na tayo ng timing. Pero sa ngayon, una kasi, etong aking sasakyan, itong ginagawa natin ay naka-contact point. So ito, papakita natin na ito yung laman niya. Yan, naka-contact point siya. Ang una natin kailangang i-adjust ay yung contact point clearance, no? Tapos, bukod dyan, ito, tanggalin. Pwede natin tanggalin to para ma-adjust natin mamaya. So, ang una natin gagawin ay iset itong contact point clearance. Then, bukod dyan, ito. Kung meron kayo netong octane selector, kailangan din ma-iset natin. Ngayon, ito, ang pagsiset nito kasi, dito sa may rubbing block, yan, dyan natin siya lalagyan ng clearance ayon sa repair manual niya. So, dito tayo magsiset ng clearance. Yung iba kasi, dito nagsiset sa may pinaka-point niya, contact point. Yan, dito. Hindi doon natin isiset dahil hindi naman yun yung sinabi sa repair manual. Ang sinabi, dito daw. Ngayon, ang pagsiset niyan, kailangan nakatutok itong rubbing block dito sa may flat na part niya. Hindi doon sa may pinaka-cam, distributor cam lobe niya. Ito, yung distributor cam lobe, ito yun, yung parang umbok na yan, no? Yan. Ngayon, itututok natin siya dito sa may flat na to. So, ngayon, ang gagawin natin, kung hindi siya dyan nakatutok ngayon, kailangan pihitin natin yung crankshaft pulley para pumihit ito. Pag pumihit yan, itututok nga natin dun sa may flat na parte. Yan. Pagka nakatutok na yun dun sa may flat na parte, pwede na tayong maglagay ng clearance. And ito, kailangan iset natin to sa standard niya, yung octane selector. Okay mga idol, yan yan no. So ito yung rubbing block. And then, ito yung cam lobe ng distributor. So ngayon, kailangan iset ko lang siya dun sa, hindi sa may pinakaumbok. Dapat dito sa part na to, yung flat. Ngayon, dyan tayo maglalagay ng clearance. So ang clearance daw nito ay 0.45 mm. So ito, susukatin kong ganyan. Yan, medyo maluwag siya. Para ipakita nga. So, ang ginawa natin dyan, gagawin natin, ay kailangan luwagan natin yung mga tornilyo nga. Ito, katulad nito. Yung tornilyo na to, luwagan lang ng onte. Huwag na masyadong
maluwag na maluwag. Yung sakto lang para hindi siya masyadong magalaw. And ito, luwagan din natin. Yan, konti lang. Ito, yung part na to ay pwede nyong i-adjust. Yan o. Oops. Yan o. Pagka yan, pinihit nyo dyan. Yan, makikita nyo. Medyo umuusod-usod siyang ganyan. So, yan yung lalagyan natin ng clearance. So, ito, sabi, 0.45 mm. So, ito, lalagyan ko siya ng clearance dito. Ng 0.45 mm. Yan. Yan. Pag nakaset na ng ganyan, iwasan yung magalaw yan. Dapat higpitan nyo. Tandaan mo na sa pag-higpit. Medyo mahirap lang kumilos eh. Dahil tatama, hindi nyo makikita. Pero yan. Okay. Tapos, subukan ulit natin. Subukan natin kung ba nagbago yung clearance niya. At eto, yan, sakto naman. Hindi. Pero mas maganda sana kung may higpitan nyo na nakaipit to eh. Pero dahan-dahan din kasi kapag kaya medyo nagalaw ninyo, eh, huwag nyo kumbaga tutukuran kasi kayang itulak yan eh. O may tutulak eh. Oh, kaya dapat, yan, sakto lang. Yan. So, yan yung clearance niya. Kailangan mag-set ng clearance dito. Yung iba kasi dito nagsiset ng clearance eh. Pero, ayon sa manual, dito dapat maglagay ng clearance. So, after nyan, kailangan naman natin iset ngayon sa 10 degree top dead center, before top dead center, yung ating crankshaft. So, mga idol, papaalala ko rin din sa inyo, no? Kung kaya nyo lagyan ng marker to, kung walang mga number yan dito, maganda, lagyan nyo ng marka para hindi kayo malito. So, ito, katulad nito, ito yung number 1 natin. So, ibig sabihin, per cylinder, ito yung spark plug number 1. Yung number 1, yun yung malapit sa timing belt or dito sa mga fan belt natin. Yun yung number 1 natin, no? So, ito yung unang spark plug per cylinder. Then, ang ikot niya ay papunta dito, pag ganun. So, counterclockwise. Papunta siya dito sa pangatlo. 3, 4, 2. Kasi ganun ang firing order niyan eh. 1, 3, 4, itong nasa baba, and then 2. Tapos, syempre, para nga makita ninyo, mamaya kasi ito, kailangan nakatutok din dito. Katulad nga nasabi ko, ito yung number 1. Nakatutok yan dito. Mamaya, kapag kailangan natin iset sa 10 degree before top dead center. Kasi yun yung tamang timing, ignition timing niya. So, yun yung tamang angle ng crankshaft natin kapag magta-timing. Ang sunod naman natin gagawin ay iseset natin itong angle ng ating crankshaft. So, ito kasi, yan, katulad yan. Ito yung 0. Yan yung top dead center natin. So, ibig sabihin yan, yung degree, yan, 10 degree before top dead. So, yan, kasi yan, 360 yan pagka umikot eh. No? Ngayon, sabi nga 360. So, before top dead center, ibig sabihin, dito sa may G's, 10 degree before top dead center. So, dyan natin itatapat itong timing mark. Ito, may timing mark yan. Ito yung timing mark ng 2E engine. So, itatapat ko yan dito sa may G's. So, ngayon, yan. Medyo mahirap ng videohan. Pero, iyan daw ang tapat ng 10 degree before top dead center. Yun, kailangan nyo i-adjust dyan. So, malalaman nyo naman ang ikot ng makina pag ganun eh. Clockwise kasi, yan o, dadaan muna siya sa 10 degree before top dead. Tapos, eto yung top dead center, yung 0. Katulad din naman yung sinabi ko sa inyo, kunyari, nag-set kayo ng timing mark doon sa may crankshaft pulley. Ngayon, di ba nga, ito, nakakabit yan ng ganyan. Ngayon, kung minsan, baka matapat kayo sa ganito. Yan o, nakatutok siya sa number 4. Nasa 4 siya kasi, running mate niya to eh. Ngayon, kailangan iikot nyo uli para mapunta siya sa may 1. So, kailangan pihitin nyo pa ng isa pang 360 para mapunta sa 1. So, sige, pipihitin ko. Okay. Yan, idol. Yan naman yung number 1 niya. Yan o. Kung ibabalik ko to, makikita ninyo. Diba nga? Ito yung number 1. Number 1 na spark plug, number 1 na cylinder. Yan, nakatutok siya dyan. Yan dapat kapag
tinutok nyo siya sa timing mark, yung crankshaft angle natin, dapat makikita ninyo, yan nakatutok siya dito sa number 1. Yan yung number 1. And then, pwede na natin gawin yung sinasabi kong yung pag-set natin ng ignition timing. So, ganito naman yung pag-set nun. Okay mga idol, ito. Kung na-set nyo na to ng tama, tapos, yan, katulad nga nung sinabi ko, ang pag-set pala nito, octane selector, meron siyang 3 guhit. Ngayon, ako, isinet ko siya, yung pinakaunang guhit ay ka-level na itong pinaka-thread niya. Yan, dun ko siya in-level. Kasi kapag nilagay ko sa pangalawa, wala na ako halos may advance hindi ko na mapihit Ngayon, kasi masyado siyang advance, Ngayon, sinet ko siya sa unang guhit. Then, ito, may guhit na pababa o patayo. Yung patayong guhit na yan, kailangan nakaset dito sa may marka na to. May marka yan dyan. Yan, pagtututukin nyo lang. So, ngayon, sabi ko nga, kung nakaset na to, nakaset na rin yung clearance nitong ating contact point, pwede na nating i-adjust tong distributor. Yan na-adjust yan ng ganyan. Luluwagan nyo lang tong 12mm na tornilyo dito. Pwede nyo na iusod. Ngayon, ang pag-set nyan, kailangan makita nyo kung kailan siya bubuka at magkakaroon ng spark. Yan Pagka ganyan kasi yan, ewan ko naririnig at nakikita yung spark, pero nag-i-spark yan. Hindi lang makikita talaga. Yan. Ngayon, ang gagawin nyo pala, dapat naka-on position yung inyong susi. On lang, hindi i-start. On. Lalagay nyo na sa on position yung susi. Ngayon, pagka naka-on na siya, pagka dahan-dahan yung inuusod dyan ng ganyan, magkakaroon ng spark. Yan Yan. Ngayon, basta, yan. Maririnig nyo, mag-i-spark yan. Or makikita nyo. Yan. Pagka nag-spark na ng ganun, pwede nyo nang higpitan to. Ibig sabihin, nasa tamang timing na yun. Yan, pwede nyo nang higpitan ng ganyan. And then, ayan, pwede nyo nang testingin. So, at syempre, linisin nyo tong mga to. Yan okay. Yan, pwede nyo na isara. At testingin yung ating sasakyan kung okay yung takbo niya. Ngayon, ito kasing octane selector natin, trimmer to Kumbaga, ito kaya niyang mag-adjust ng maliliit na adjustment. Ngayon, may technique yan para mapagana ninyo, o kumbaga maitama ninyo, kumbaga ma-fine tune nyo pa yung inyong timing. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, tumakbo kayo, patakboyin nyo yung sasakyan at ikambyo nyo hanggang makuha nyo mga 40 kilometers or 30 kilometers per hour kung kaya. Ngayon, dapat pag nakuha nyo yung speed na yun, dapat nasa high gear kayo o yung pinaka-top. So, quinta, kung hanggang 5th gear yung inyong sasakyan, ilagay nyo sa quinta habang tumatakbo ng 40, let's say. Ngayon, ang gagawin ninyo, ibabaon nyo yung silinyador. Todo. Ngayon, pagka may narinig kayo na konting ping, slight lang, mahina. Tapos habang bumibilis ang sasakyan na nawawala, okay yun, good yun. Pero kapag narinig nyo sobrang lakas ng pinging, yung knocking, click, 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 parang inalog nga na Jolin sa loob ng bote, click, 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 gumaganon, na masyadong malakas, ibig sabihin, kailangan nyo i-atras. Yan retard, R, papunta do sa R. Kapag naman wala kayong naririnig, kailangan nyo naman i-advance ng onte, papunta sa A, advance. I-advance nyo ng onte. Hanggang sa, yun nga, makuha ninyo, dapat may mahina na ping, tapos mawawala habang bumibilis yung sasakyan ninyo. Ngayon, yan, may pa-fine-tune yan. Kapag yan, naitama ninyo yung mga timing na yan, malamang, nandun kayo sa tamang timing yan. Kaysa nanguhula tayo, yun yung best na way kung wala kayong timing light. Okay mga idol, ganun lang naman yung gagawin natin, So, sana nasundan nyo lahat. Ngayon, tulad nga nun, yung sinasabi ko, kung meron yung distributor ninyo nung octane selector, kasi yung octane selector na yun, para rin naman siyang trimmer. Kumbaga, kung gusto nyo ng konting advance o konting retard, kumbaga i-delay nyo yung ignition timing, pwede nyo dun kasi gawin Ngayon, kung wala kayo nun, pwede nyo dahan-dahan pihitin. Pero syempre, mahirap kasi masyadong malaki ang pihit kapag kayong distributor Hindi katulad nung may ganun, medyo ma-adjust nyo ng onti-onti. Ngayon, ang pag-testing yan, ngayon, tetestingin nyo na syempre. Ngayon, tumakbo kayo sa flat lang. Huwag sa may paahon o pababa, basta flat lang.
Ngayon, tumakbo kayo doon. Patakbuhin nyo siya ng 40 kilometers per hour. Ngayon, dapat nasa kinta kayo sa top gear, no? Ngayon, pagka nandun na kayo sa may kinta, ang igagawin ninyo is ibabaon nyo yung silinyador. Sa todo niya. Todo. Ngayon, kapag ka narinig nyo, slide pinging, yung parang inalog na bote ng Pilox o nung canister paint, o parang Jolene na nasa loob ng bote na inaalog, klik, 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 gumaganon. Pero mahina lang. Yung parang hindi naman masyado noticeable. And habang bumibili siya nawawala, okay na yon. Ngayon, kapag ka naman siya, yung pagtunog niya para talagang inaalog na Jolene sa bote na ayaw mawala, kailangan yung i-retard ng onte. Ibig sabihin, yung trimmer na yun, i-atras nyo. Kung wala nga yung trimmer, i-atras nyo ng onte yung inyong distributor. Ngayon, kapag ka naman, pagka malakas ang tunog nun pagka malakas yung tunog. Ngayon, kapag ka naman walang tunog na ganon, pwede nyong i-advance pa ng onte. I-advance nyo ng onte hanggang sa may marinig kayong konting tunog na nawawala rin agad. So, yun lang naman. Ngayon, yung mga hindi naman naka-contact point, yung naka-igniter type. So, ganun lang din halos sa procedure. Ang gagawin nyo lang, yung pinaka-lobe niya, tapos ito yung pinaka-sensor, yung igniter, itatapat nyo lang. May parang bakal doon na nakaganon Ngayon, itatapat nyo lang siya doon. Pag naitapat nyo na yun, siyempre, itatapat nyo uli yun. Kung ano yung base advance ng inyong mga sasakyan. So, ibig sabihin, kasi katulad nga nito, nakasulat dito sa ilalim ng hood, 10 degree before top dead center. Doon yung itutok, then, doon yung nagalawin yung distributor. So, ganun lang naman yung basic na pag-timing nito nang hindi ginagamit ng timing light. Pero, sabi ko nga sa inyo, yun kung wala kayong timing light. Pero may timing light kayo, mas maganda dahil mas masisigurado nyo na tama yung ignition nyo. Pero at least, ito, medyo nailapit natin at hindi natin hinulaan lang. Okay, maraming salamat po. At yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po. At mag-comment lang po kayo kung ano yung mga gusto nyo itanong at kung may suggestion kayo. Maraming salamat po.